Okay, grabe. Grabe itong explanation ni Attorney Rowena Guanzon, no? Patungkol po dito sa Administrasyong Marcos na lahat ng ginagawa ni BBM dito sa sitwasyon ni former President Duterte sa ICC, tapos ngayon nag-announce ang ICC na kasama na si Bato, si Aguirre, especially nakasama si Aguirre, ha. Oh, tapos si Bongo, no? Lahat rong ito ay political. Lahat. Tama tayo sa analysis natin, pero mas malawak pa ang magiging unawa natin kapag marinig natin itong explanation ni Attorney Rowena Guanzon. Ito, pakinggan po natin. Okay, play. Alam nyo kasi ito mga Pilipino, tayo po, wag na po tayong pumayag na ito martial law. Kukunin na lang tayo. Walang warrant na verified ng domestic court. Gagawa-gawa na lang sila ng gusto lang nila na ibigay sa ibang jurisdiction, pwede. Yun na nga, kaya sinasabi nating political. Political yung galaw na yan. Lahat naman ng ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. Correct. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, pag-capture, they just really bodily, whisked him to The Hague. That's political. Kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. Di ba? Tama si Attorney Rowena Guanzon. Si BBM talaga, meron talaga siyang motive dito sa nangyari kay Duterte. Nagdaang administrasyon ay pinangalanan ng ICC prosecution na kabilang nga doon sa tinatawag na indirect co-conspirator. Pwede ho ba yung paliwanag yan sa ating mga kababayan? Ano nga po ito? Kaya sila dinadamay dyan na indirect conspirator kasi kailangan mapatunayan ng prosecution doon na yun ay isang planado o naging policy. Hindi lamang siya parang random ba? Yung crime, na sinasabi nilang crime, yun ay isang policy nung administrasyon daw ni former mayor. Mayor ba yata noon si former President Duterte. Kaya ako naman, nagtatanong ako, bakit kasama dyan sina Attorney Vit Aguirre? Hindi pa naman siya, nung mayor hindi naman siya ang Secretary of Justice doon, di ba? Mayor pa lang doon si Duterte. So, ang sabi niya sa akin kanina, dahil daw nag-abogado siya kay Duterte nung mayor, si former president. Alam niyo po kami mga abogado, namimili din kami ng kliyente, pero may sinumpaan kaming oath na gagawin namin ang makakaya namin para makakamit naman ng hustisya ang aming kliyente at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Kaya pag dinadamay po ang abogado sa mga kaso, parang hindi naman yata tama yan. Maliban na lang kung, yun na nga, they're trying to say nga na conspiracy daw. Conspiracy. So, pag dinadamay nila yung pati abogado doon, pati ibang tao, hindi ko naman kilala yun Opo. Ang sinasabi ko po kasi, sabi nila ng administrasyon na justice system is working. May local naman tayo na batas. Bakit hindi na lang dito yan elitis sila? Bakit hindi dito sila elitis? Bakit kailangan doon pa sa ICC? Pero alam nyo,
Hindi naman, yung kasagutan dyan kasi, doon final ng complainant eh. Sinama sila doon eh. Pero ang tanong dyan, isusurrender ba ni BBM administration itong mga ito, kagaya ng ginawa niya doon sa kay former president na hinuli ni Torre na walang kung ano-anong legal basis. Wala man lang confirmation of a domestic court, yung kanyang papel na, at wala rin siyang papel na pinakita doon kay former president. Kaya tinatanong nga ni Digong doon eh, on what basis? On whose authority? Kaya I really oppose that kasi hindi naman tama yun. Kaya sinasabi nila, pro Duterte ako. Ay, hindi po. Alam niyo naman na hindi ko binoto si Digong kahit na magkasama kami mag-mayor noon. Iba naman ang aking mga paniwala sa kanila. Pero abogado po ako. Kailangan po rule of law at saka naman sabihin ni Torre na hihilahin ko yan. Doon na talaga ako nagalit na ako doon. Bakit na wala namang modo ito, wala na. You just throw away all the rules of conduct of public officers. Kasi yan ang problema sa administrasyong Marcos. Parang binabaliwala na lang yung ating batas sa Pilipinas. Nung ginawa yun ni Torre, kaya doon po nagsimula yung nung naging vocal na ako sa pag-treatment nila doon sa kay Digong. Ang naman sa mga complainant, kung doon nila pinail yan, siyempre ang ICC, mag-i-insist siya ng jurisdiction niya. Kahit na hindi na tayo member doon. Kasi nga, nangyari daw yun nung member pa ng Pilipinas. Granting. Pero hindi kailangan silang i-surrender ng administrasyon BBM kung talagang ayaw niya. Dito nyo nalitisin yan. Dito nyo na sila litisin. Yun po ang opinion ko dyan. Opo. Pero itinuturing ho ba ninyo ito, attorney, bilang isang legal issue o isang political issue? Dinadivert parang ganun po yung dating sa inyo? Lahat naman ang ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, pag-capture, they just really bodily, whisked him to The Hague. That's political. Kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. Tingnan niyo ang Israel. Tingnan niyo yung si Putin. Kasi they are strong countries. They are powerful countries. Ba't kami susurrender ng citizen namin sa inyo? Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang hindi ako naniniwalang mabait itong tao. Adik kasi kaya ganyan ang mga desisyon niya. Iba-iba. Lalo na yung foreign policy, diplomacy natin ngayon. Ano ba ito? Flip-flopping? Ito naman si BBM, parang hindi mo na maintindihan kung tawag ba doon? Ganun ba? Ganun. Kala ko ba kalaban mo ang China doon sa ASEAN? Halos kulang na ng murahin niya. Tapos ngayon, kamayan din pala niya yung head of state. Alam mo ito talaga si Bonggit. Alam niyo ako, wala naman akong problema from the start Nung nanalo siya, sabi ko, good luck. Sana naman maging successful ka. Wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan. May kickback siya ng 25 billion.
Kaya po ang sinasabi ko, dito nyo nalitisin yan. Pwede naman magsabi si Bongbong na, hindi na, nakuha nyo na si former President Duterte. Tama na, dito na namin nililitis to. Oh, pwede naman eh. Kaya lang, gusto niya talaga, ubusin niya lahat ng support ni mga Duterte, ubusin niya sa politika at lahat ng mga supporters, ubusin niya para unopposed sila sa 2028. Eh, lalo naman nagagalit ang mga tao. Opo. Abay, kahit siguro kalabaw ang kalaban niya ni Martin Romualdez sa 2028, mananalo pa yung kalabaw ko eh. Ay, sabihin mo ng sinong kalabaw mo, attorney. Para ngayon pa lang, alam na ng mga kababayan sino susuportahan nila. Saka natin pag-usapan yung Opo. yung 2028 pag malapit-lapit Opo. na. Pero attorney, so ngayon, dahil pinangalanan sila, possible na maglalabas ng arrest warrant. Pero kaya nga, sabi mo, kahit may batas na tayo, nakalatag na dyan, na hindi basta-basta mong kukunin, isusurrender, isusuko ang isang Pilipino sa ICC. Pwede pa rin gawin ng administrasyon by hook or by crook na talagang ipadala itong 8 individual o personalidad na ito na nabanggit ng ICC. Opo. Kasi yun, kahit dun sa kay former President Duterte, wala namang warrant dun eh. Interpol notice lang yun eh. Pero labag sa batas yun, Talagang attorney, di ba? Inawa lang nila dahilan yun eh. Kaya, kung ako dyan, total, si Aguirre, abogado naman, pumunta siya ng Supreme Court. Noon sa kay former president, nagtago sila lahat. Si Torre lang yung, nila, hinarap nila sa tao. Parang, ginawa na lang gago yung kababayan ko ah. Unos authority, sabi ni Digong, sabi ni my authority. Ngayon lang ako nakakita ng chief PNP na may na may authority. Ano ba yun? Secretary of Justice ba yun? Pwedeng pumirma na. Ano ba yun, Judge? Kailan nyo? Actually, tinawanan lang sila ni Attorney Guanzon ng mga ginagawa nila eh. Kasi mali na yun eh. Hindi na nag-follow sila sa batas eh. Kasi ito, mga Pilipino, tayo po, wag na po tayong pumayag na ito, martial law. Kukunin na lang tayo. Walang warrant na verified ng domestic court. Nagawa-gawa na lang sila ng gusto lang nila na ibigay sa ibang jurisdiction, pwede. Yun na nga, kaya sinasabi nating political. Political yung galaw na yan ni BBM Gang. Opo. So, ang nabanggit po ninyo, ang pwedeng gawin ng depensa, itong 8 individual na nabanggit ay pwede silang pumunta sa Supreme Court kahit na wala pang attorney. Kopya ba? A formal copy? There is a serious danger to the deprivation of their liberty. Kaya lang ayoko mag-abogado dyan kay Bitagiri kasi matalino naman yan eh. Opo. Okay. Pero, pumunta sila ng Supreme Court para matestingan na ito. Magka-landmark case na ito. Opo. Grabe. Attorneys. Grabe na. Ano bang ginawa ng BBM Gang na ito sa bayan natin? Kaganda-ganda ng... wala na. Pati ekonomiya, bagsak. Hindi lang bagsak, wasak na. Corruption index, abay salutatorian na tayo dyan sa corruption. Malapit na po tayong maging valedictorian itong si BBM. Tapos sasabihin niya, hindi naman po tayo number 1 sa corruption, sa pinaka-corrupt. Third lang tayo. Okay na po yung third. BBM. Magnanakaw ka talaga.
Attorney C. Partner Admar, kasama ko po dito. May mga karagdagang katanungan po. Attorney, maayong aga, maayong buntag. Nabanggit nyo rin kanina na yung pabago-bagong isip ng ating Pangulo kasi in fact noong April 15, nung siya ay nakapanayam ng grupo or ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, April 15 yata ito, 2024, abay, ginit siya during that time na hindi niya isusurrender kahit may warrant of arrest itong si kay Pangulong Rodrigo Duterte from ICC. Hindi ba siya pwedeng mayroon ba siyang maaaring pananagutan dito po, attorney? At may ituturing na po ba itong pagsuko sa ating soberanya? Kasi kinikilala din niya na wala na sa ating jurisdiction kahit hindi pwedeng umiral yan sa bansa. Hindi naman siya nasusurrender ng sovereignty. Pero nagpapakita siya na talagang weak siya na leader. Abay, kung strong leader ka, di dapat dito mo niliti si Digong. Bakit? Si GMA, dito na naman nila kinulong. Dito rin nila kinulong. Yung pinail kasi yan ng complainants at the time, si Duterte pa ang presidente, if I am not mistaken. Hindi na siya presidente nung dinakip siya. Bakit? May local naman na batas dyan. Yun nga naging basis din nila eh. Bakit din daw nila na kailangan ng... Ang problema talaga nitong BBM administration, gusto pa rin nilang maging presidente sila sa 2028. Gala yung BBM gang na ito para patuloy yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Nakakatakot na pong manalo ito uli mga ito dahil tingnan nyo naman sa nangyayari sa atin. Bagsak na ekonomiya natin. 2.4 million ng Pilipino walang trabaho. More than kalahati sa ating mga kababayan ay nakakaranas na ng gutom. Ang solusyon nila, ayuda. Bigas na tag 20 pesos. Abay, kung hindi na to presidente si Bongbong Marcos, padaanin nyo yan sa kalye, duduraan yan ng mga tao. Opo. Attorney, lipat naman tayo ng... Ganyan na kagalit ang mga tao. Alam niyo ako, gumagala po ako eh. Hindi po ako dito sa mga high class lang ng mga lugar gumagala. Gumagala din po ako dun sa mga what do you call this? Yung mga market. Kausap ko mga rider, mga street cleaner, mga labandera. Talagang papatayin na tayo sa gutom nitong BBM gang na ito eh. Tapos sila, kukobra pa ng sweldo. Yun po sinasabi ko kay Secretary Ralph Recto. Pinapaabot ko po kay Secretary Ralph Recto, huwag mo kaming tingnan dito na parang uutang ka uli. Di ba may kantang ganyan ha? Nung ako yung nasa UP, wag mo akong tingnan na para bang uutang ka. Secretary Recto, wag ka na utang ng utang. Si BBM, pabayarin mo na ng 203 billion na utang niya sa estate tax. 200 lang naman ang kulang mo eh. Di yun na. Okay ka na. Tapos kami, itatax mo na naman ha, Mr. Batman. Ganyan talaga, Secretary Recto. Sacrifice. Mag-waive ka na ng sweldo mo. Lahat ng kabinete ay mag-waive ng sweldo. Senador at congressman, mag-waive ng sweldo. At gawin na yan na wala ng sweldo sila sa sunod na term nila. Kung hindi ba rin mga magnanakaw dyan, hindi na yan tatakmo yung mga kontraktor. Wala na palang sweldo eh. Saka wala na rin allocables, walang pork barrel. Lahat ng reformang ito ay magagawa lamang ng totohanan kung hindi na sila ang nakaupo sa 2028. Yan po ang goal, mga kababayan. Kung gusto nyo ng reforma, kung gusto nyo ng makaahon tayo sa kahirapan at ang ating ekonomiya, ay palitan natin itong BBM administration. Mga inutil ito. Mga magnanakaw. Attorney? Pati na po yung mga congressman. Palitan nyo na po yung mga congressman nyo. Binibigay sa inyong ayuda, pera din naman natin yan eh. Laki kaya ng mga tax natin, lalo na yung VAT na yan eh. Tapos ibibigay sa inyo, ayuda.
Ano, 5,000? Okay na kayo doon? Mm. Tapos magugutom na naman kayo dahil ang gobyerno nyo ay walang trabahong kinikreate, ginagawa para sa inyo. Dapat trabaho. Bakit ayuda? Dapat trabaho. Attorney, lipat po ako ng topic po dito po sa kinakaharap na impeachment naman versus Vice President Sara Duterte po. Nabasura na po yung impeachment laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin niyo po, uusad po ito, lalo na papalapit na po yung 2028 elections din, and at the same time, patuloy pa rin pong namamayagpag ang grado ng pangalawang Pangulo po. Attorney, maaari bang may pagbabago sa tingin niyo po ang mga isip ng mga kongresista dito na boboto po, Attorney? Nag-iisip na yung mga yan eh. Sabi nga ni Congressman Paulo Marcoleta sa akin, naririnig daw niya sa lounge eh, iba nag-uusap na parang ayaw na nilang pumirma kasi malapit na eleksyon, baka maresbakan sila. Alam no, they're all political animals. Isipin nila ang re-election nila. Kaya naman sila dikit ng dikit nun sa puon nila na si Martin Luther King Romualdez. Lalo na yan si Luistro ng Batangas. Kasi yun ang namimigay sa kanila ng pera na ipamumudmud nila. Pamudmud nila yung pera natin, parang kanila. Yan lang po ang incentive nila doon. Ngayon, kung tanggalin mo yan, wala na silang ayuda. Hindi na bawal na silang magbigay ng mga pangalan. Wala na silang allocable. Diretso na ni Secretary Dizon doon sa mga LGU. Kung anong kailangan. Dapat according to an economic plan naman. Grabe naman. Kung tayo nyo lahat yan, basketball court. Kung tayo nyo lahat yan, waiting shed. Ano nangyari sa atin? Dapat i-prioritize nyo. For example, LGU magpapagawa, pero unahin muna ha, school buildings. Di ba? At saka yung farm to market road na yan, yan ang bagong flood control scam eh. Yung farm to market road kasi hindi naman makikita yung road na yan doon sa tuktok ng bulkan. Lalagyan nila. Kaya etong impeachment na ito kay Vice President, posibleng i-dismiss nila. Sasabihin nila, lacking in substance. Kasi confidential fund ang basis. Meron ng COA unmodified finding na pumasa na sa audit ng COA yung confidential fund na 129 million. Compare mo naman sa ilang bilyon-bilyon mo ninakaw ng mga magnanakaw na congressman dyan at DPWH. Kasama pala yung mga taga-Malacanang, yung mga undersecretary pala na naglalagay din sila ng mga sarili nilang flood control tsaka unprogrammed funds. Grabe. PBM, may sakit ka na ngayon, kaya ganyan. Lahat ng pera mo dyan, isaksak mo dyan sa tiyan mo. Attorney? Mga kababayan, ako po ay nananalangin na lang, gabi-gabi, na baka sa 2 taon naman po ay may light at the end of the tunnel. Basta wag nyo lang po silang ipanalo sa 2028 ay magkaka-reform tayo. Hindi pwedeng sila rin ang magre-reforma, sila rin yung sumira sa bansa natin at sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Kaya possible talaga na ma-dismiss nila yan. Pag may basbas. Kasi kahit na nag-inhibit si Sandro as majority leader, kunyari lang yun. Pag may utos, gagawin pa rin yun. Iaakyat pa rin sa Senado. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Dinidistract lang tayo ng mga ito para hindi natin nila panagutin si Martin Romualdez eh. Kung sino pakulong nila, si Bong Revilla, kung sino. Yung sinabi ni Bernardo, hindi lamang si Revilla, si Grace po kasama doon. Pero si Bong Revilla lang ang kinulong.
Pwedeng iakyat nila. Sige, iakyat nila. Pero kailangan nila ng 2/3 vote ng Senado or 16 votes. O, bilangin nyo na kung may 16 votes sila. Wala silang 16 votes dahil 9 na ang hindi sasang-ayon sa impeachment. So, ilan lang kanila? 24 minus 9. Oy, mga batang grade 3. 24 minus 9. Ilan lang kanila? 15? O, 15. Kulang sila ng isa. Di ba? Kahit na sabihin pa nilang, hindi naman nag-attend si Bato nagtatago si Bato O di minus na yung sa total. Hindi. Kasi nakalagay naman sa konstitusyon dapat 2/3 ng buong Senado. So kahit absent, kahit abstain, 2/3 pa rin ang kailangan. 16, 16 ang kailangan nila para ma-impeach ang Vice President. Lahat po ito, kung sa Bisaya, balabugay lang para makalimutan natin yung mga magnanakaw dyan. Attention! Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Dapat yun ang makulong kasi yun talaga ang mastermind. Diba? Di naman pwedeng nagawa yung budget na yan. Saldi ko lang ang gumawa niyan. Ako, posible naman yun. Tsaka yan si BBM, dapat managot yan. Pag hindi na yan siya presidente, marami na siyang habla. Ba't siya Attorney? pinirmahan yung budget na yan? Na doon nang galing yung mga flood control na mga ghost at mga substandard para kickbackan nila. No. So, mga kababayan, ako naniniwala talaga ako may Diyos. May Diyos ang kalibutan. So kung hindi po natin ma-achieve yung justice ngayon ay darating din po yun. Tingnan nyo yung martial law. Ilang taon kami nagtiis dyan. Mas marami pang nagsakripisyo. Nagahasa, namatayan ng anak, asawa, kapatid, nangawala yung mga tao, desperasidos. Grabe. Pero dumating din ang araw na natanggal si Ferdinand Marcos. Kaya, mga kababayan, wag din yun pong puro lang tayo panalangin. Kailangan magprotesta talaga tayo. Kahit sa Facebook lamang. Kailangan ho kayong makilahok sa pagprotesta sa korap na administrasyon ni BBM at ni Martin Romualdez. Attorney, may iba lang topic. Yes. Opo, isang topic na lang po. Meron pong mga priority bills ang administrasyong ito. Kabilang po yung anti-political dynasty at yung... Yung anti-political. Opo. Sige po, Attorney. Siyempre, gusto nilang yung kunyari nagre-reform si BBM. Kaya inunahan nila yung iba. Nauna si Sandro Marcos mag-file ng anti-dynasty. Pero sumunod naman si Chel Jokno. Ito lang nakakatakot dyan Hello? Go ahead po, Attorney. Hello? Sige po, Attorney. Nakakatakot dyan. Kung gagawin nilang batas yung political dynasty na bill na mahina, abay, para na rin tayong nag-legalize ng political dynasty. Kaya yung kahit doon na hanggang 4th degree, hanggang 4th degree, hindi lang 3rd degree. Kasi yung 3rd degree, first cousins yan. Sang-ayon ako doon. Ang gusto ko pa nga bawat sa isang probinsya, isa lang sa kanila. Isa lang. Exempted na lang yung anong pangalan nito? Exempted na lang yung mga sanggunian, mga barangay. Exempted na lang yun. Kasi may sariling political dynasty law na ang barangay So dapat yung excuse me, sorry. Kasama din yung mga sanggunian pala. Barangay lang exempted dyan kasi may sarili siyang special law. Dapat nga sa buong probinsya, isa lang sa kanila. Di po ba? Kasi itong may isang bill dyan na nakalagay up to 3rd degree.
Tapos hindi niya nilagay yung party list. Bah, lulukohin na naman tayo ah. So, hindi tatakbo sa district niya yung kapatid niya. Pero tatakbo ang party list. Oh. Pareho din yun. Dapat naka-specify. At yung party list act na yan, isynchronize nila dyan sa anti-political dynasty nila na law. Opo. Hindi lang naging ano na ito. Itong political dynasty is actually isa sa mga ugat ng ating mahinang demokrasya at korupsyon. Dahil magkakamag-anak sila. Kanya-kanya silang they control power. They have power not only in our economy, but even in their local economy. May balita nga ako, yung iba dyan hindi ka daw pwedeng magnegosyo doon sa isang bayan kung hindi approve ng mayor doon at congressman na magkamag-anak naman. Ay, dapat kahit na wala pang bill, pumirma na sila ng kanilang commitment na wala silang patakbuhing party list representative na kamag-anak nila within 4th degree kahit wala pang batas ngayon. Pero Ito naman Comelec kasi. Di ba? Itong Comelec, tingnan mo itong Comelec, Andyan na nga sa konstitusyon na 3 terms lang ang congressman. Siyempre kasama na dyan ang party list. Bakit di ba congressman yung party list rep? Pero si Chairman George Garcia ng Comelec ay pinuklaim pa rin si Yeda Romualdez na pang-apat niya na ito. Tapos ang dahilan niya, it may be questioned later. Bakit i-question ko pa yan later? Dapat hindi nyo na inalaw yan. Pinasubstitute nila si Yeda na mass resignation yun. Hindi Rowena Guanzon case. The Supreme Court said, hindi maganda. Grave abuse of discretion ng Comelec na pinasubstitute si Rowena Guanzon dahil nag-mass resignation bago siya nilagay as substitute. Ganun din naman ang kay Yeda Romualdez. Pina-resign yung 3rd, 4th, 5th nominee. Pero in the first place, dapat as 6th nominee, disqualified siya. Kasi pang-apat niya na term. To naman mga ito, wala nang hiya talaga. Walang hiya-hiya na. Opo. Pero, attorney, nakikita po ninyo, punteriya din po nitong... Last question na kasi hindi Opo. pa ako nag-almusal. Alam Okay niyo, po, ang lola attorney. niyo, Okay. may diabetes. Okay. Ito na lang po, attorney. Ng gamot. Opo. Reaksyon na lang po ninyo. Komento na lang po ninyo dito nga sa issue tungkol nga sa pagitan nitong si Yusek Adrian Bersamin. Itong palitan nga ng mensahe ni Yusek Adrian Bersamin at Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa umunoy kickback sa mga flood control projects. Saan ang galing yung text na yan? Si Yusek Bersamin mismo ang nagbigay niyan? Ang sabi ni Congressman Sa source? Erice, ang source daw nila si Congressman Leviste. Pinakita daw ni Congressman Leviste yung palitan ng mensahe sa kanila ng ilang mga kongresista from minority. Pwede naman ma-verify yun I-verify ang numbers. Basta pumayag sila or they're under investigation, the court can order. Diba? Na i-disclose yan ng mga Globo Smart na yan. Ako naniniwala ako dyan. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman nangyari itong lahat ng mga pangnanakaw na ito, pandarambong sa atin ng mga ito. Kung si Bongbong mismo ay wala rin kanyang share, hinayaan nga niya yan kasi meron din siyang share, di ba? Kaya niya nga pinirmahan yung budget na yan kahit na alam niya na overpriced na lahat. Sobra-sobra na yung flood control projects kasi meron siyang share. Ngayon naman, yung budget natin, tingnan nyo, may unprogrammed funds pa rin. Yung sinasabi nga ni Dr. Winnie Monsod, na professor ko sa UP School of Economics, bakit nandyan pa yung unprogrammed funds na yan? Yan source naman ng pagnanakaw pa yan. Saka yung unprogrammed funds, ibig sabihin wala namang pera yan.
Maghihintay ka pa kung merong revenue na darating. Eh, ba't mo pa nilagay dyan? Oo. Kasi, ano mo yan? Parang ano ba? Backup niya na alkansya yan para sa pagnanakaw niya. Ay, sinasabi nga, bakit nandyan pa yan ang program pansa yan? Dapat yung dinilit na yan ng Senado o dun sa BICAP. Ito naman kasi, ewan ko ba, ayaw ko na ng maraming kaaway, pero sinasabi ko talaga yung totoo eh. Oh, so ayan no, narinig natin ang kabuuhang banatan nitong si Attorney Rowena Guanzon sa mga palpak na mga ginagawa nitong administrasyong Marcos. Okay? Guys, you heard it by Attorney Rowena Guanzon. Mag-comment kayo no sa comment section. Babasahin natin yung mga comments ninyo ha, kasi mga matatalino po yung ating mga audience dito sa Donmar TV. Paki-like na lang, paki-share itong video na ito no, para lalawak po ang audience na makarinig dito sa mga information na dapat nating malalaman. Okay? So, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe rin kayo para lagi kayong updated sa mga panibagong balita na dapat ninyong malaman. Okay? Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.